ating tinatawag? Sino ba yung ating sinasandalan? Sino ba yung ating inaasahan? Alam niyo po ba kung gaano makapangyarihan ang Panginoon? When you pray, you unleash God's power. And when we talk about power, ibang klaseng power yan. Hindi ito power lang na gusto mo ng sweldo bukas, darating. Gusto mo ng magpapautang sa'yo, darating. Hindi lang yung kapangyarihang yun. Pag iniisip niyo yung power ng Panginoon, anong naiisip ninyo? Yung mga nilikha niya. Diba? Kadalasan tinitignan natin, ang ganda ng kalawakan. Pero alam niyo ba, kahit wag na kayong tumingala sa kalawakan at wala kayong telescope, alam niyo bang sa loob nating lahat ay may wonders? Diba? Pag iniisip niyo lang yung disenyo ng mga DNA, at yung mga paano gumagana lahat ng parte ng katawan natin. Walang baterya yan, walang charging yan, walang kinakabit yan sa saksakan, pero gumagana lahat. Di ba? Biruin mo yung tutulog ka, wala kang poproblemahin, Lord, titigil ba yung puso ko mamaya? Lord, pag nagising ba ako, meron pa rin puso? Di ba? Pinapagana ni Lord yan lahat. Pag iniisip ninyo, nag-aanap kayo ng milagro. Lord, pakitaan mo ko ng miracle para magtiwala ako sa iyo. Isipin mo na lang, buhay ka ngayon. Hindi ba yan milagrong pagpapasalamat mo kay Lord? Sa lahat ng taong pwedeng kunin ni Lord at this instant, ikaw buhay pa. Magpapa-thank you ka talaga di ba? Segundo, maraming namamatay sa buong mundo. So, habang bawat segundong nandito ka, thank you Lord. Di ba? Iba yung kapangyarihan mo, Panginoon. Iba yung katapatan mo, Panginoon. Yan po yung sinasandala natin pag sinabi nating God's power. Pero bukod dyan, pinapaalalahanan din tayo sa Biblia na pag tinatawag natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, alam natin sa puso natin na itong Panginoong Hesus na ito ay gumagawa ng milagro. Diba? Naalala niyo ba yung mga miracles ni Jesus sa scripture? Pag binasa niyo yung Bible, ano yung mga favorite niyong miracles? Feeding of the 5,000, yung mga ganyan. Grabe si Jesus. Ang dami niyang napakain. Buti pa kay Jesus, may pakain. Ganyan, di ba? Ano pa? Naglakad sa tubig. Alam niyo ba nung bata ako, lagi kong tinatry yun pag magsiswimming kami pag summer. Paano kaya nagawa ni Jesus yun? Tapos gaganyan ako sa swimming pool. Tapos makikita ko yung paa ko tatagos sa tubig. Sabi ko, paano niya nagawa? Paano nag-walk on water si Jesus? At yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakadinig, yung mga may sakit gumaling. Ibang klase, miracle. Pag tinawag mo si Lord, Lord, by your will, by your power, please help me here. And God allows that miracle to happen, mapapa-thank you ka kay God. No? Kapangyarihan ni God yun Minsan lang tayo, pag tayo nagpe-pray, minsan kinikredit natin sa sarili natin. Parang, pagpe-pray ko yung iyong trabaho. In Jesus' name we pray, Amen. Next week, lumapit sa'yo, nagkatrabaho ako. Sa isip mo, ito na kaya ang calling ko? Baka dapat mag-pray ako sa mga tao, ganyan. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw nagtutupad ng prayer. Tandaan nyo, pag nag-pray over kayo ng someone, kaparehas niya, lumalapit ka lang rin doon sa tunay na gumagawa ng milagro. Lord, help me. Hindi ko to kaya pero ikaw kaya mo. Hindi tayo yung gumagawa ng miracle Si Lord. Kaya nga tayo lumalapit sa Kanya kasi siya yung may power. Siya yung may kakayahan para gawin itong mga bagay na to. And when He hears our prayers, mga kapatid, grasya yun. Grasya yun. One of the greatest expressions of God's power is His grace. Nahahabag ang Panginoon sa atin. He feels for us, naaawa siya sa atin, pinakikinggan niya tayo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Kahit sa kakadiliman na meron tayo sa buhay natin, we can still come to God and ask God for His help, for His presence, for His faithfulness in our lives. And didinggin niya yung mga prayers na yon.
Ibang klase ang grace ni God. Sabi ni Pastor Peter, ang definition daw ng grace, it is the unmerited favor of God. Unmerited, ibig sabihin, hindi ka sa kagalingan mo, sa kagalingan ko. Hindi. Wala sa atin pwedeng magsabi na, oh Jesus eto yung records ko pengi naman ako ng grasya mo. Wala. It is unmerited favor of God that saves us, nagliligtas sa atin, gives us the desire and the power to do His will. Isa po sa pinakamalinaw na epekto ng kapangyarihan ng Panginoon, na yung mga makakasalanan, taas nga kamay ng mga sinners, ayan, dami natin dito, di ba? Na yung mga makakasalanan, pwedeng lumapit sa Panginoon at pwedeng mabago ang buhay. Yan ang grasya. Yan ang pagpapasalamat nyo kay Lord. Lord, thank you. Hindi ako nanatiling makasalanan. Thank you, Lord, na pagtatagumpayan ko unti-unti. I am victorious. Little by little, I am recovering. I am improving. I am living for the King. Yan po yung pinagpapasalamat natin. Ngayon naman, sabi dito sa Philippians chapter 2, sabi ni Paul, tingnan niyo ito sabi, so then my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but much more in my absence, sa kawalan ng inyong leader na si Paul, okay? Work out your salvation. Nung una nating mabasa yung work out your salvation, ibig sabihin may ambag tayo sa salvation natin? Hindi po yun. Kasi ang salvation natin by grace, through faith. Hindi tayo nagtatrabaho para sa kaligtasan natin. Pero yung ibig sabihin ng salitang workout, sino dito nagwo-workout? Oh, buti pa sila ma'am, nagwo-workout. Ma'am, alam mo, buti ka pa, nagwo-workout. Mahiya naman tayo, di ba? Pag nagwo-workout kayo, anong ginagawa ninyo? Pag bumuhat kayo o nag-push up kayo, titingin kayo sa salamin, di ba? Titingnan nyo kung may tumubo bang muscle dito. Parang wala pa rin Titignan ninyo kung nakakatayo ba ako ng pantay. Yun yung ibig sabihin ng workout. Ibig sabihin, hindi ka magbubuhat gagawin mo yung pagpapakita ng salvation mo. Ibig sabihin, dapat nakikita sa buhay natin yung grace ng Panginoon. Paano natin hindi napapakita ang grace ng Panginoon sa buhay natin? Pag tayo ay mga masusungit na tao, na parang kala mo, ayoko na lang mag-talk. Di ba? Parang kala mo, ikaw lang ang mabuti. Ikaw lang ang mataas. Ikaw lang ang perpekto. Di ba? Parang lahat ng tao, imperpekto sa paningin mo. Mahirap yan. Hindi yan working out your salvation. Kailangan nga tayo nangangatugpat, nangangamba. Bakit? Grabe yung ating pag-o-honor kay God. Kasi si God daw, He is at work in you both to will and to work. Gugustuhin mong bumait, gugustuhin mong tumino ang buhay, at nagagawa mong maging mas matinong tao, hindi dahil sa sarili mo. It is, ano sabi dito? It is God who is at work in you. Kaya naman, ngayong hapon, ang pag-aaralan natin as we finish the series on Unleash God's Power, Pray, pag-aaralan natin to. Pray with humility. Sino po dito ang humble? Wow, ang daming humble. Diba? Napaisip Yung ibang nagtaas parang, trick question. Gino-joke time tayo dito. Hindi. Pray with humility. No? Unleash God's power, pray with humility. Unang-una po dyan, pag-aaralan natin, bakit nakakalason ang kayabangan? The poison of pride. And then we will talk about the posture of humility and then the power of grace. Doon muna tayo sa poison of pride. Sino na dito naka-experience na ng taong mayabang? Nakakilala kayo ng taong mayabang,
Pag nakakakita kayo ng taong mayabang, anong nararamdaman ninyo? Naiinis. Sabi ng estudyante ko sa GLC, naiinis daw pag may taong mayabang. O yung mga iba sa atin, ang yabang-yabang yan. Sana madapayan. Yung mga ganon. Di ba? Minsan nga pag ako nagpipreach kinokomentan din ako ng mga tao, ang yabang mo. Siguro nalalakasan lang sila sa boses ko. Pero iba yung yabang na poisonous. Yung nakakalaso na yabang, sisirain talaga tayo nun. Ito ang kwento na binigay ni Jesus. Luke 18 verse 9. He told this parable to some people who trusted in themselves. Ibig sabihin, si Jesus, kausap niya dito ay mga taong mayabang who trusted in themselves that they were righteous. Nakakilala na kayo ng mga ganong klaseng tao? Yung parang kahit anong sabihin mong Bible verse, ay alam ko na yan. John 3:16, yung mga ganyan. Parang ganon yan. And then, viewed others with contempt. Mababa ang tingin sa iba. Okay lang sana kung proud ka na alam mo yung Bible. Pero yung alam mo yung Bible, pero ang tingin mo sa iba, tingnan mo to, sinner to. Ganyan talaga yan. Di ba? Naka-experience kayo ng ganong mga taong ayoko na lang mag-talk. Di ba? Mahirap. So ito, si Jesus, nagsasabi na siya ng kwento tungkol sa kanila. Tingnan natin yung kwento ha. Sabi dito, 2 men went up into the temple to pray. One, a Pharisee, and the other, a tax collector. Kung kayo ay nakikinig kay Jesus nung time na yon, alam nyo na yung kwento. Kasi parang sinasabi niyan, sige, magkikwento ako sa inyo ngayong hapon. Ang kwento ko, may umakyat dito sa CCF Center, isang pastor, ang pangalan ay Pastor Bong Saking. Kunyari. Pastor Bong Saking. At isang barangay captain na kurakot. Yan. Alam nyo na agad kung saan papunta yung kwento, di ba? Alam nyo, naku si pastor, matino yun. Naku, yung barangay captain na kurakot, naku, loko-loko yun. Ganon tayo, di ba, as people. So ito, sorpresahin ni Jesus yung kanya mga tagapakinig. Wag niyo na, kalimutan niyo na si Pastor Bong, Pharisee na tayo ulit, Pharisee and the other, a tax collector. Anong pagkakaiba nitong dalawang to? Pag tiningnan ninyo, pag sinabi mong Pharisee, religious leader, stricto, ibig sabihin nasunod sa batas, highly respected, ibig sabihin walang may balak mang-away sa isang Pariseo. If anyone knows prayer, it must be the Pharisee. Kung magtuturo si Jesus ng lesson tungkol sa prayer, dapat itong example niya. Tapos yung isa naman, tax collector. Sila po ay mga Hudyo na hinar ng Romans. So Hudyo ka, Pilipino ka kunyari, pero hinar ka, ikaw ang mangolekta ng taxes ng mga kababayan mo. So, ibig sabihin, kagalit na sila ng mga fellow Israelites nila. Talagang bad trip na sila sa kanila. Eto pa, collected more taxes than required. Kumikickback. Nako, nakickback ka na ano na ba kayo? Nakotong na ba kayo ng mga pulis, ano bang tawag mo sa kanila? MMDA, di ba? Ngayon, mababait na sila. Wala nang contact ngayon. Pero nako, dati, nung mga bata-bata pa tayo, di ba, cotton caps, di ba? Traitors to fellow Jews. What would a tax collector know about prayer? Yan ang tatakbo sa isip ng mga tao sa opening story ni Jesus. Ngayon, parehas silang nagdasal. Tandaan nyo yung kwento Parehas silang umakyat at parehas silang magdarasal. Kung kayo yung mga tao at alam ninyo anong ginagawa ng isang Pharisee at alam nyo yung ginagawa ng isang tax collector, siguro ang tatakbo sa isip nyo, ang kapal ng mukha ng tax collector. Makikipagsabayan pa sa Pharisee. Di ba? Mga ganun yung maiisip natin. Tingnan natin ano nangyari Luke 18 verses 11 to 12. The Pharisee stood and was praying this to himself.
Nagdadasal siya sa kanyang sarili. Hindi siya nagdadasal kay Lord. Sa kanya lang, akin lang to. Pero ginamit niya yung pangalan ni Lord. God, I thank you. Wow, Christian. Di ba? Pumunta sa simbahan, tinaas ang kamay. God, thank you. Thank you, God. Thank you, God. Ganyan. Wow, Christian. Gaganyan yung mga tao. Pero pakinggan nyo, anong sinabi? Thank you that I am not like other people. Thank you, Lord. Iba ako sa kanila. Di ba? Hindi ako swindler. Hindi ako unjust. Hindi ako adulterer. Hindi ko nga kaparehas itong tax collector dito. Ako, nagpa-fasting ako. Ako, nagtatight ako. Sa palagay nyo, nagpe-pray siya? Sa palagay ninyo, yung ginagawa ba niya ay prayer? Anong definition natin ng prayer? Vertical, meaning you focus on God, pupurihin mo siya, tapos yung mga pangangailangan mo, ipagkakatiwala mo sa Kanya. Pero itong soliloquy, sa mga English teacher, alam niyo yung ibig sabihin ng soliloquy, itong monologue ni Pharisee ay hindi dasal, kundi pagyayabang at pagpapakitang tao. Praying to himself. Ilang beses niya pong sinabi yung ayo, I thank you. I am not, I pay tithes. Puro ikaw. Yan ang hirap sa prayer. Ano po ang problema sa pride? Tingnan ninyo ha. Kapag tayo ay nagdadasal, pwede pa tayong mayabang magdasal? Pwede. Kapag tayo ay nagdadasal mechanically or mindlessly, kunyari, kakain kayo, mag-pray na, Lord, thank you po sa food in Jesus' name, amen. Talagang hindi ka nag-thank you. Alam mo yon, parang sinabi mo lang, nakaganon pa yung sabaw. Lord, thank you in Jesus' name, amen. Di ba? Parang hindi ka nagpapasalamat na may pagkain ka. Ilagay mo yung eksenang yan dun sa mga mahihirap talaga. Naku, kahit munggo yan. Lord, thank you, may munggo. Thank you, may sabaw. Thank you, may noodles. Lord, thank you, may maling kami. May corn beef kami. Pero yung iba, Lord, thank you po sa pagkain in Jesus' name, amen. Kala mo, tang twister pa di ba? Pag matutulog sa gabi, Lord, thank you po sa araw to. Thank you po in Jesus' name, we pray, amen. Parang talaga bang, ikaw ba'y nagdarasal talaga? Di ba? As if it were a chore. Yung iba naman, mag-pray na. Ayaw mag-pray, nagdadabog pa. Kala mo naman. Di ba? May mga natawa kasi problema nila sa bahay yun eh. Ako na naman magpe-pray. Lalo yung mga magulang, pray na. Tapos yung magulang, dahil magulang siya, yung anak yung laging magpe-pray. Anak, mag-pray na. Tapos pag nagdabog yung anak magpe-pray lang eh. Ano pa? To earn points with God. Yung iba nagdarasal lang kasi gusto ng pogi points. Gusto matupad yung kanilang prayer request. Expecting to get the answers we want based on the good things we have done. Yan, pride din yan. Lord, nagdarasal po ako kasi kahapon naman po sa Sunday service, hindi ako nakatulog. So pwede po ba Lord, bigyan niyo ako ng ganito, ganyan. Kala mo naman, ba? To complain about others people's offenses without examining and confessing our own. Pagdarasal ko yung lalaking yan, o pagdarasal ko yung babae yan, grabe, kamali ang ginawa niya sa akin. Lord, ang laki ng problema ko sa taong ito, ang sama-sama. Kala mo naman mabuti siya. Di ba? Kaya ka nga dapat kapag lumalapit kay Lord, Lord, ito yung mga problema ko, ito yung mga mali sa akin, patawarin mo ako. Bago ka pa magbilang ng kasalanan ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Kasi lalapit ka kay Lord eh. Hindi pa pwede, Lord, tingnan mo ang problema ko dyan sa taong yan, tsaka dito. Sabihin sa'yo ni Lord, may problema din ako sa'yo. Di ba? Paano gagawin natin dito? Problema ka rin, di ba? With the wrong selfish motives, yan, mahirap din po yan. Mahirap kapag nagdarasal tayo na ang alaga natin sa ating buhay ay pride. Pride leads to either prayerlessness or lack of prayer. Kaya po kadalasan yung mga mayayabang, hindi na nagdarasal. Bakit? Kasi kala nila, nasa kanila na ang lahat.
Diba? They already possess what they need. They already have what they want. Wala na akong kailangan. Okay na ako. Nako, kayabangan yan mga kapatid. Praying with humility means that we desire, do, and delight in God's will more than ours. Puntahan na natin tong susunod na lesson. Poison of pride, posture of humility. Kaibahan naman dun sa Pariseo na nagyayabang lang, Lord, buti na lang hindi ako katulad ni ganito. Buti na lang hindi ako katulad ni ganyan. Ang galing-galing ko talaga. Yun ang dasal niya. Na I'm sure, hindi lumipad papuntang langit. Hanggang dito lang. Kasi sarili lang niyang kausap niya eh. Tingnan po ninyong pagkakaiba dito sa tax collector. Standing some distance away, ayaw lumapit nung tax collector, hiyang-hiya. Was even unwilling to lift up his eyes to heaven. Hindi na nga makatingala kasi pakiramdam niya, matutunaw siya sa presensya ng Panginoon. Ganong klaseng pagpapakumbaba. Was beating his breast, pinupukpok niya yung kanyang dibdib. Tapos wala nang ibang salitang sinabi kundi, God, be merciful to me, the sinner. Actually, isang salita lang yan sa original language. Hilaskomai, to make propitiation for. Lord, tanggalin mo to. Mahabag ka sa akin. Sa Tagalog po yun ang ibig sabihin. Lord, kahabagan mo ko, kaawaan mo ko. Ako ay makasalanan. Yun ang dasal niya. Okay, at hindi siya makatingin sa langit, Lord. Nahihiya ako, lumalapit ako sa iyo, pero patawarin mo ko. Maawa ka sa akin, kahabagan mo ko. Sa palagay po ninyo, mabuting tao siya? No? Kasi bagamat makakasalanan ang isang tax collector, para aminin niya sa sarili niya, Lord, makasalanan akong tao. Maraming mali sa akin. Lord, kaawaan mo ko. Mahabag ka sa akin. I need your mercy, Lord. Maawa ka po sa akin. That is the most humble prayer that you can ever say. Ano po ang importansya nitong hinihingi niyang mercy? Hilaskomai, no? Propitiation. Makikita niyo po yan sa 1 John 4:10. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son, si Jesus Christ. Kanina kinakanta natin, what a powerful name it is. The name of Jesus. Bakit? Because His Son became the propitiation for our sins. Anong ibig sabihin ng propitiation? Siya po yung naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. So yung dinadasal nitong taong to, Lord, maawa ka sa akin, kahabagan mo ko, ay sinasagot ng presensya ng Panginoong Hesukristo. Alam ko, kaya nga ako dumating kasi liligtas kita sa mga kasalanan mo. Diba? That is an admission of His need. Ngayon ang tanong, kailan po ba tayo tunay na nagpapakumbaba? Mahirap po itong test na to. Kasi kadalasan, kahit tinatry po natin maging humble, meron pa ring sense of pride. Sumusundot-sundot pa rin yung pagiging makasarili natin. Sumusundot-sundot pa rin yung ating, paano naman ako? Mga ganyan, di ba? Amen, amen, Lord. Teka lang, paano naman ako? Sumusundot pa yun no? So paano nyo malalaman na tunay kayong nagpapakumbaba? Tingnan po nitong kwentong to. Isang tao po, may daladalang anak, had an unclean spirit, immediately came and fell at His feet, sa feet ni Jesus. Now the woman was a Gentile, of the Syrophoenician race. Ibig sabihin, ito ay hindi Hudyo. Ito ay Hentil, kalaban ng mga Hudyo. And she kept asking him to cast the demon out of her daughter. Isipin po ninyo, nagmamakaawa siya kay Jesus. Si Jesus po kasama ng mga Hudyo, tapos siya, sumusunod-sunod siya, Jesus, maawa ka naman. Jesus, ako naman, Jesus, dito, Jesus. Ganon. Ang kulit-kulit niya.
Sabi ni Jesus sa kanya, eventually, napansin siya ni Jesus. Tingnan po ninyo sinabi ng Panginoon sa kanya. Let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Ano sinasabi dito ni Jesus? Okay? Hindi nilalait ni Jesus yung tao. Hindi niya sinasabing, huy, aso ka lang, mamaya ka na. Ang sinasabi niya, ang priority ko yung mga children. Sino ba yung children? Hudyo, yung mga Jews. Ang priority ng ministry ni Jesus, to the Jews first, and then to the Gentiles. So gently, Jesus said, let the children be satisfied first, for it is not good to take children's bread and throw it to the dogs. Imagine you're the woman. You're the woman and Jesus answered that way. Yung mga Jews muna. Sila muna ang focus. Hindi mo papakainin yung mga aso. Kailangan yung mga anak muna. Anong mararamdaman ninyo? Nagagalit ba kayo kay Jesus? Masasaktan. May mga masasaktan po ba dito? Masakit ba yon? Masakit yon, di ba? Pero na lang kung siguro joker ka, rar, Jesus. Gaganin mo si Jesus. Pero hindi eh. Ano kaya naging reaksyon ng babae? Tingnan po ninyo ha. Nako, magugulat kayo. But she answered and said to him, Yes, Lord. Tinanggap niya. Tinanggap niya na tagalabas siya. Hindi pa siya parte ng plano. Nasa labas pa siya. Yes, Lord. But even the dogs under the table feed on the children's crumbs. Anong ibig sabihin nun? Oo, alam ko, Lord, hindi ako kasali. Pero yung mga aso nga po, nag-aabang sa ilalim, di ba? Baka may lumaglag na kahit konti. Kakainin nila yon. Willing ako doon, Lord, yung tira. Akin na lang po yung tira. Kahit konting miracle lang, yung anak ko lang, Lord. Pagalingin mo lang yung anak ko, Lord. Yun lang. What did Jesus say? He said to her, because of this answer, ano bang answer niya? Tingnan niyo yung answer niya. Unang-una tinawag niyang Lord, si Kristo. Pangalawa, inadmit niya na hindi ako kasama sa plano, Lord, pero kailangan ko lang ng ambon, konting grasya lang, Lord. Konting awa lang, maawa ka sa anak ko, please. Please, para na lang sa anak ko, Lord, please. Because of this answer. Bakit? Kasi yung tiwala niya nakasalalay kay Jesus. Alam niyang walang pwedeng magpagaling sa anak niya kundi si Jesus. So maawa ka, Lord Jesus, please, tulungan mo ako. Because of this answer, go. The demon has gone out of your daughter. And going back to her house, she found the child lying on the bed, the demon having left. Pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Pinalaya ng Panginoon. Bakit? Bakit? Nagpakumbaba yung babae. Hindi niya tinaasan ng ihi si Jesus eh. Hindi niya sinabi, ano ka ba? Kala ko ba si Jesus ka? Wala ka bang awa? Gusto mo lang juice? Nakita niyo ba siyang gumanon? Hindi, di ba? Nagpakumbaba siya, Lord, alam ko, hindi ako kasali. Pero kailangan kita, Lord. Please, maawa ka. And Jesus showed her grace. Yan ang grasya ng Panginoon. Yan ang kabutihan ng Panginoon. Kaya, praying with humility admits our total dependence on God. Doon talaga tayo nakasandal sa Kanya. Kaya kung kayo ay nalilito, pwede niyong gawin tong prayer na to na ginawa ng isang hari sa Israel. Tingnan ninyo ang humility ha. We are powerless. Kasi andyan na yung mga kalaban eh. Isang buong batalyon ng kalaban eh. Lord, alam mo to. Konti lang kami, hindi namin to kaya. We are powerless before this great multitude. Hindi rin namin alam kung anong gagawin. Lord, hindi na nga kami malakas. Wala pa kaming alam. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Pero ano yung confidence niya? But our eyes are on you. Lord, sa'yo kami nakatingin. Samahan mo kami, Lord. Please, be with us. All Judah was standing before the Lord and their infants, their wives, and their children. Buong bansa silang nagdarasal.
Alam nyo, nagpakita ang Panginoon sa kanila at talagang niresolbahan. Talagang tinulungan sila dun sa kanilang problema. Bakit? Kasi nagpakumbaba sila. Hindi sila nagmataas sa Panginoon at sinabing, Lord, na-practice na namin to, kaya na namin to. Hindi ganun. Lord, kailangan ka namin. Pag wala ka, hindi ko na alam ang gagawin. Ganun dapat ang ating pagdarasal. Pangatlo po natin at pinakahuli, the power of grace. Sino dito may pangalang Grace? Ayan pala, marami palang Grace dito. Ayan, sa second floor, may Grace ba dyan? Third floor, may Grace? Ayun, no, nakikita ko kayo. Ayan, dami nyo palang Grace eh. Alam nyo ba, merong verse na para sa inyo. Sabi dito sa James 4, but He gives a greater grace. May greater grace pa. Ano yun? Ano yung grace na yun? Kaya nga sinasabi, therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. Matindi po itong verse na to sa akin. Kasi more than 10 years ago, sa kayabangan ko, ayoko talagang sundin si Lord. Matigas ang ulo ko. Pero ginawa ni Lord, tinanggal niya yung mga bagay na kinakapitan ko. Yung confidence ko nandun sa mga bagay na yun, pinagtatanggal ni Lord isa-isa. Tapos balagang lugmok na lugmok ako, parang feeling ko wala na akong pag-asa sa buhay. Ang lungkot-lungkot. Tapos ito po yung verse na binigay sa akin nung una kong binuksan yung aking Bible after many years. Ito yung sinabi ni Lord, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Simula nun sabi ko, Lord, magpapakumbaba ako. Ngayon, alam ko na, hindi ko kaya nang wala ka. Alam ko na ngayon, Lord, kahit anong galing ko, kahit anong sipag ko, kung hindi kita kasama, wala akong mararating. Alam ko na ngayon, Lord, kulang ako kung wala ka. Alam niyo ba yung kantang yun? Yun ang dapat kanta natin kay Lord eh. Minsan kinakanta natin sa mga nakachat natin sa Facebook, sa mga kapitbahay lang. Hindi, kulang tayo pag wala si Lord sa buhay natin. Kaya huwag kang ligaw ng ligaw kung wala ka pang Lord ha. Magtino-tino ka muna. Kung kanino man papunta yun, Lord bless that person. Pero ang sinasabi ho natin, kung wala ang Panginoon sa atin, kulang-kulang tayo. Sana ma-embrace natin yung fact na yun. Because that will humble us. Yun na magiging paraan para magpakumbaba tayo. Lord, kung wala ka, hindi ko kaya. Lord, kung wala ka, magkakamali ako. Kailangan kita. Yan, dapat ang love story nyo kay God. So, humble yourselves. Anong ginawa po ni Jesus dun sa kwento niya? Ang sabi niya, this man, the tax collector. Biruin nyo yung mga nakikinig sa kanya, mga righteous men. Siguro, naggagalaiti na yung puso nila. Yung tax collector? Yung tax collector, na-justify. Na-justify, bakit? Rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Pag sinabi mong justified, walang kasalanan, pinatawad, tinubos, pinalaya ng Panginoon. Justified, declared by God as not guilty. And at this point, I would want to remind you of the last message para po sa ating series. Unleash God's power, pray with humility, avoid the poison of pride, embrace the posture of humility, and always hold on to the promise of grace. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, we worship you, we adore you, and we thank you. Salamat, Panginoon, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na kumilos ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na pinapapalahanan mo kaming lahat
na wala kaming pwedeng ipagyabang. Dahil sa totoo, kung wala ang grasya mo, wala kami dito. We take this time, Lord, to pray for the people who would want to receive you as their Lord and Savior. Kung meron man po sa inyo, nangusap si Lord sa inyo ngayong hapon at sinasabing, anak, isuko mo na yan. Anak, ibigay mo na yung buhay mo sa akin. Anak, itigil mo na yan. Akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. We want to pray for you. So habang lahat po nakapikit na kayo ko, if you want to receive Jesus as your Lord, Panginoon, as your Savior, tagapagligtas, can you raise your hand? I want to pray for you. Nakikita ko po yung mga kamay na yan. At sana ho, higit sa kamay na itinataas ninyo ay puso na tunay pong lumalapit sa presensya ng Panginoon at nagsasabi, Panginoon, makasalanan ako, marami akong nagawang mali. Pero ngayon, Lord, humihingi ako ng tawad sa lahat na aking mga nagawa. At tinatanggap kita ngayon, wala akong kahit anuman sa aking sarili na pwede kong panghawakan para ako ay maligtas. Bagkus, Panginoon, tumitingin ako sa iyo na nag-alay ng iyong sarili upang palayain ako. I receive you now as my Lord and my Savior. Help me to live a life pleasing to you. At para sa aming lahat, Panginoon, tulungan mo kami. Nagpapakumbaba kami, hindi namin kaya nang wala ka, O Diyos. Kaya ang aming taimtim na dasal, wag na wag mo po kaming iiwan, wag na wag mo po kaming pababayaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo at magpatuloy nawa ang aming buhay na nagdarasal at sumasandal sa iyo, O Diyos, na aming niluluwalhati, pinupuri, pinapasalamatan. And all these we pray and God's people say,